So hello guys, for today's video, ayan, sa usapang daan muna tayo. Andito nga pala ako ngayon sa Cabrugis, Quirino Province. Ayan, at tayo uuwi ngayon sa Quirino, Isabela. At habang binabagtas ko nga tong daan palabas sa highway ay may dumaan at nasalubong ko na naman tong aso. At buti na lang tayo at defensive driver tayo at ayan nga hindi natin nabunggo. At kung mapapansin nyo nga ay basa tong daanan natin at hindi naman nahinto ang ulan din eh. At pansinin nyo nga itong paligid ay napakaraming punong kahoy at titignan nyo ay napakagandang mga bundok sa paligid. At napapansin nyo ay wala pa tayo masyadong makakasalubong dito dahil nga naman ano nga ba naman ngayon ay bakasyon. Walang pasok ang mga estudyante at ang karamihan ng mga empleyado ay wala rin pasok. Kaya eto, pauwi na rin tayo dahil bukas sigurado papasok na rin tayo. At kung mapapansin nyo nga hindi na tayo dumaan sa kanilang munisipyo dahil nandito tayo sa shortcut. Alam namang lumayo pa tayo kung mayroon namang mas malapit na daanan, di ba? Alam nyo ba mga kapatid, ang Quirino Province ay Forest Heartland of Cagayan. At alam nyo bang nakuha ang pangalang Quirino sa ating ika-6 na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. At Quirino rin ang pinaka-youngest province dito sa Cagayan Valley Region. At Cabarugis ang kanyang capital. At alam nyo bang ang Saguray Quirino Province is the 5th class municipality of Quirino. Dito na ako dumaan dahil kumpara sa kabila ay mas malapit to para sa akin. At habang naglalakbay nga ako pa uwi, napansin ko tong tricycle nila kuya. Galing rin yata sila sa bakasyon. Ride safe lang kuya, dahan-dahan lang, ingat po. At nakakamiss nga lang mag-travel dito dahil dati nalisino rin ako rito mga kapatid. Nakakamiss nga eh. Hawak ko Quirino Province hanggang doon sa Santiago City. Nakakamiss nga yung mga tropa natin eh. Shoutout dyan kila Sir Stephen Martinez and Glenn Paul Garan at marami pang iba. At sa lahat ng mga nakasama ko banda rito na branch. At dahil nga may sasakyan tayong madadaanan na aatras ay huminto tayo dahil mahal to. Mahal ko ang buhay ko, charis. At nakita ko nga itong puting sasakyan sa harapan ko. Na-amaze lang ako, nagandahan kasi ako. Balang araw magkakaroon din tayo niyan. Alam ko, darating yung tamang panahon. Tsaka taasan mo yung pangarap mo. Huwag yung tingin sa sarili mo. Be humble always. Ika nga sa Biblia, ang nagpapakababa ang siyang tinataas ng Diyos. Tapos itong si kuya naman, pasok ng pasok. Di yata tumitingin sa tinaraanan. Ay nako. Yan o, buti na lang hindi tayo mabilis magpatakbo. Tapos napansin ko tong si Ading. Nakasimangot. Mainit ba? Kapit ka lang din. Kung ano mang iniisip mo, kung may problema ka lang, malalagpasan mo din yan. Huwag ka nang tumingin doon. Andito lang ako. Kumapit ka ng mabuti, baka mahulog ka. O, huwag mong problemahin yun. Mahal ka nun. Mag-aaral ka mabuti. O siya, una na ako sa'yo ha. Bye-bye. Nga pala, andito na tayo sa syudad ng Santiago. Marami ng sasakyan at marami na rin mga buildings. Wala na yung tulad na kanina ng mga punong kahoy ang dinaraanan natin. Ito nga traffic na para tayo nasa EDSA. Alam nyo ba na ang Santiago City ay independent city ng Isabela? Hindi sila naboto ng governor dito. Ito nga napansin ko nga rin si kuya, ang dami nang nakuhang damo. Busog na naman ang alaga ni kuya nito. Tapos napansin ko tong motor na to. Sinadya mo yan, simpleng hindi. Todong ngiti na si kuya ngiting tagumpay. Tapos nakita ko nga itong mga pulis dito. Salut sa inyo mga sir. Ayan at dami mga sakyan magsisiuwian na rin to galing sa kanilang mga bakasyon. At panigurado, babalik na rin sa kanilang mga trabaho. At palabas na nga pala ako sa bayan ng Santiago City. At ito, papasok na ako sa Ramon Isabela. Dito nga pala makikita yung Magat Dam. Tsaka yung Camp Biscara na pasyalan ng mga turista. Dito rin nangagaling yung mga malalaking tilapia na nakikita nyo dyan sa kung saan saan. Sumunod nga din tong San Mateo Isabela ang tinaguri ang Munggo Capital of the Philippines dahil nga maraming munggo rito. And syempre chill ride lang tayo dito tayo sa gilid dahil baka mabunggo tayo dyan sa gitna, mahirap na. Ingat-ingat lang mga par, ride safe. Dito na nga rin ako inabutan ng ulan kaya lumipat muna ako sa kabila kasi may nakita akong waiting shed. Sisilong sana ako kaso ayun, bigla namang tumila yung ulan. Pero kahit na ganun sinuot ko pa rin yung kapote ko, mahirap na. Malo man din ang gamot ngayon. Tsaka mahirap magkasakit. Kaya ito, sinuot ko na yung kapote ko. Tapos dumiretso na ako. Nung nasa daan na nga ako nakita ko tong si kuya natatawid. Kaya pinauna ko na lang. Alam ko kasi yung pakiramdam na naghihintay.
At ito nga, papasok na tayo sa bayan ng Cabanatuan Isabela. Tapos akalain mo yung lakas ng araw dito, kaya tinanggal ko nga yung kapote ko muna. Tapos may napansin ako dito sa gilid. Isang tricycle na sira-sira at parang bumangga or binangga yata ito. Ito nga't iniwan na lang dito sa daanan. Kawawa naman yung driver or yung may-ari nito. Parang bago nga lang yung disgrasya, siguro kahapon lang ito or kani-kanina lang. Ingat po sa lahat ng mga pauwi at mga nagmamaneho po dyan sa daan. Nung tinanggal ko yung kapote ko ay nakita ko naman itong mga kasamahan natin dito na nagkakapote. Pansin nyo kasi itong langit makulimli na parang tila ibubuhos nyo na yung ulan. At di pa nga ako nakakalayo ay inabutan na tayo ng ulan dito sa may tulay. Ayun nga, wala naman tayo masisilungan dito, alangan naman humino tayo dito sa gitna. Kaya diniretso ko muna dun sa may dulo. At ito nga't papasok na tayo sa bayan ng Aurora. Ito nga't marami pa rin mga nakahintaw dito mga motorsiklo. Akala yata ni kuya mayroong manguhuli, magkakapote lang pala sila. Ayun nga, dire-diretso pa rin tayo, hindi pa rin tayo nagsusuot ng kapote. Ayun nga't medyo tumila tong ulan, kaya lumiko na ako rito sa may shortcutan. Naalala ko lang, dito rin pala ako dumadaan dati. Ang dami ko na parang napuntahang mga lugar. Kaya yan, minsan yung mga pasikot-sikot at paloob, palabas ay medyo kabisado na natin. Tapos nung talagang ibinuwash na itong ulan ay sumilong na talaga ako rito sa waiting shed. Dahil magkakapote na ako at titigil muna pala saglit. Okay, let's go again. Magpahinga naman tayo ng mga 30 minutes. Ayun nga, nang tumilang ulan ay dumiretso na naman tayo dahil isang munisipyo na lang. Makakarating na tayo. Nga pala, dito sa Aurora Isabela, maraming kalamansi rito at iba't ibang mga uri ng gulay. Pagkalabas nga natin ng Aurora Isabela ay nandito na tayo sa Burgos Isabela. Ilang minuto na lang makakarating na rin tayo sa bahay. Hindi na rin pala kinain ng baterya ko hanggang sa Quirino. Kaya ito, hanggang dito na lang tong video na to. Medyo malayo-layo rin yung travel natin. Pagkalagpas nga natin dito sa Burgos Isabela ay susunod na tong Quirino Isabela at onting minuto na lang ay makakarating na rin tayo. Nga pala, ganito yung travel natin. Galing tayo ng Cabarugis Isabela hanggang Quirino Isabela. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municipalities nga pala ang nilampasan natin. Kasi ang travel lang naman natin is province to province. Maraming salamat sa panonood. Ride safe always. Please follow, like, and share Marceline Vlogs. Mag-comment ka na rin kung gusto mo. Maraming salamat.